He listens and he doesn't judge. Yan si Jesucristo ang sentro at diwa ng Pasko. Kung makakausap mo siya, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ang sagot ng ating mga kapuso, alamin sa unang balita ni Sandra Aguinaldo. Tipikal na sa Paskong Pinoy ang kaliwat ka ng party. Abutan ng regalo, pagliliwaliw. Pero sa ilan, ang tunay na diwa ng selebrasyon, mismong si Jesucristo. Pinakamahalaga po sa lahat yung pagsilang po nung nag-iisa pong si Jesus po. Yung Pasko po para sa akin is for family and for God. Sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño sa Tondo, Maynila, marami ang nagpapabinyag tuwing papalapit ang Pasko. Tanda ng pagpapahalaga ng mga Pinoy sa Kapaskuhan. Pag dumarating ang panahon ng Kapaskuhan o maski man lang Disyembre, dito na ang may pinakamaraming binyag. Sa buong simbahan siguro sa buong Archdiocese of Manila, ang Tondo ang breaker holder ng may pinakamaraming binyag. May mga nagdarasal para magpasalamat. Masasabi ko lang po is, thank you po kasi nagiging provider siya sa amin araw-araw. Thank you for inspiring us na wag sumuko sa mga pagsubok. Meron ding nananalangin ng hiling. Pag nagpe-pray ka kay Papa Jesus, ano yung sinasabi mo? Sana po maging maligaya ang Pasko. Tsaka mga tao maging maligaya sa Pasko. Sabi ng ilan, kung makakausap nila si Jesus, may ilang bagay silang gustong sabihin at itanong. Isa po sa mga tanong ko sa kanya is kung paano niya po nagagawang tiisin at mahalin tayong mga tao. Dahil kasi po, feeling ko po sobrang hirap na mahalin ng mga kagaya natin sa kabila ng mga nagagawa nating kasalanan araw-araw. Kung may gusto man po akong itanong sa kanya, so, kailan po siya darating? So parang, ako kasi parang para sa akin, hindi ako natatakot sa ganun. Would ask advice siguro, like how I can be a better person. Lahat tayo gusto talaga, walang ibang gustong sabihin kundi magpasalamat sa Panginoon. And pangalawa, siguro yung gusto ko itanong, ano yung Christmas gift mo para sa akin? Kumbaga, sabi ni Father Judy Banez, mahalaga ang patuloy na ugnayan kay Jesus. Masaya ka man o may pinapasang problema. Ang pagdarahop sa buhay, napakahirap. Pero ating pakatingnan at lagi nating iisipin na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga mabibigat na problema kung hindi natin sila kayang susolusyonan. Para naman sa mga kabataang ito, hindi naman mahirap yan. Dahil He listen and he don't judge. ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.